Antipon ng pambungad. Kapag iyong tinandaan lahat ng aming pagsuway, kami kaya ay tatagal. Kaya ikay papagbigay at mawaing may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat at sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Oremus. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Hindi na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko may pagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Yaong naging hirap namin tumbasan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya.
Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay tanin. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kaniyang paningin at sa kaniya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at hatika. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina." Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kaniya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayon kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binibigyan diin sa mabuting balita ngayong ika-28 linggo sa karaniwang panahon na ang tanging mahalaga higit sa lahat sa buhay ng tao ay ang pananalig at kaugnayan natin sa Diyos kaysa anumang bagay na handog ng mundo. Diin ng simbahan, God is our treasure, our life, our greatest love. We are called to abandon whatever interferes with our union with Him in order to follow Him in faith. Sa Ebanghelyo, matutunghayan ang engkwentro ni Jesus sa mayamang binata na nagtanong sa Panginoon kung paano makakamit ng isang tao ang gantimpala ng langit matapos sundin ang mga panuntunan ng Diyos na nakasaad sa aklat ng Levitico. Paniwala ng mga Hudyo na nasa pagsunod sa batas, matatamo ang kaharian ng langit. Saad ng mabuting balita, magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit." Hindi inaasahan ng binata ang sagot ni Jesus. Nagulat ito sa hamon sa kanya ng Panginoon upang maging ganap na disipulo. Saad ng Ebanghelyo, umuwing malungkot ang binata.
The rich man left sad because he was not able to respond generously to Christ's demand of absolute trust in him. Christian discipleship, therefore, involves renunciation of human assurances and security. Jesus is the true wealth, besides which everything pales in comparison. To follow Jesus is to pursue and make a radical choice for absolute good. Marahil, iisipin natin na masyado namang demanding ang Panginoon sa mayamang binata. Hindi alintana na buong buhay na nagsikap ang lalaki upang maipundar ang lahat ng mayroon siya. Gayunman, ganito talaga ang kinakailangan sa pagsunod kay Hesukristo. Nagsisimula ang lahat sa mapagpakumbabang pagtanggap na lahat ng kung ano na mayroon tayo ay mula sa Diyos. Malinaw ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Ano ang kaya mong isuko para sa akin? The enormity of the challenge is expressed in the Semitic hyperbole of a camel passing through the eye of the needle. It is a choice of a loving and discerning heart. It is a choice made possible by the grace of God, since all things are possible with Him. The true option for Christ, the treasure of all treasures, is guided by the wisdom of the heart. And this radical challenge is addressed to us all. Sa mga tuwid, hamon sa tanan ang kung ano pa ang kaya nating talikdan para sa Diyos. Minsan lang tayo daraan sa mundo, kaya't habang may panahon at pagkakataon pa, lahat sana ng ating desisyon ay magsilbing tagahatid natin sa langit. Huwag nawa tayong malungkot na lumisan sa mundong ibabaw dahil sa mga material na bagay na ipinalit natin sa Diyos. Kung si Jesus ang tangi nating yaman, tiyak na uuwi tayo sa tahanan ng Ama ng may ganap at nag-uumapaw na kasiyahan. Hindi kailangan ng Diyos ang anumang bagay sa atin. Iisa lang ang kanyang inaasahan. Ang ating lubos na pagtitiwala. Kaya tayo ng Iglesia ngayong linggo, let us beg God for the grace to put our full trust in Him, to resolve to follow Jesus, giving Him love for love, life for life. Let us ask His help to let go of the riches of this world, our self-importance, our self-centeredness, our pride, our sensuality, and discover the blessing of abandoning all to Him. Sa huli, diin ng simbahan, hanapin natin ang karunungan ng Diyos na matatagpuan natin kay Jesus. Ito lang ang dapat nating pagtuunan ng pansin, sapagkat ito ang magbubunsod sa atin upang piliing mahalin higit sa lahat ang paghahari ng Diyos. Walang anumang bagay ang dapat maging mahalaga sa atin, kundi ang pananalig at malalim na kaugnayan sa Diyos. At ang ating lubos na pagtitiwala ang senyal na taglay na natin ang karunungan na magdadala sa atin sa langit. Pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Ama upang bigyan tayo ng lakas na iwaksi ang mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos, na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Pansinin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapag-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ng anumang nakapipinsala o humahamak sa kanilang mayamang kinagisnan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanang inaasam ng bawat Kristiyano, si Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating mga sariling kahilingan. Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang makapamuhay kaming matiwasay habang matiyagang naghihintay sa aming pagsapit sa piling mo, kung saan aming matatagpuan ang tunay na kayamanan kaysa na Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong lunindig. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanan bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na ibubuhos para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Kawaan mo at pangdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa magitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang naghahalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa pakikinabang. Kahit mga mayayaman ay nagugutom din naman, ngunit pinapakinabang ng Panginoon ang tanang sa Kanya'y naglalapitan. Oremus! Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mabuing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kaniyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng Diyos ng katatagan ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kaniyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang humahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Magpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.